May kakaibang patakaran ng bilanggaang ito. Bawal magsapatos ang lahat ng bilanggo, pero lahat ng gwardya ay nakasuot ng makapal na sapatos na panlaban sa init at kuryente. Ang mas kakaiba, wala silang dalang armas. Habang nagtataka ang mga bilanggo, may kinuha ang kalaban mula sa baywang nito isang remote control. Pagkatapos ay mahinang pinindot iyon. Sa isang iglap, isang malakas na kuryente ang dumaloy mula sa sahig. Isang parusang hindi nakamamatay, pero lubhang masakit, para mamahala sa isang bilangguan na may halos 5,000 katao. 50 gwardya lang ang kailangan, at ito'y pinakamababa pa lang. Pagkatapos ng sermon ng kapitan, dali-dali silang dinala para palitan ng mga uniforming espesyal. Mukhang bilangguan ito. Pero isang malaking pabrika pala. Marami ang ikinulong dahil sa mga walang basehang paratang. Tapos ay gagawin ng malupit na 10 oras na trabaho. Sa bawat pabrika ay may isang supervisor na siyang mamamahala sa lahat ng mga gawain. Maliban na lang kung may papasok na baguhan, ang mga gwardya ay pupunta sa pabrika. Sa natitirang oras ay hindi na sila pupunta pa. Pero hindi sila nag-aalala na makatakas sa mga bilanggo. Dahil ang electric shock sa sahig ay madaling makakapigil sa sinumang may balak para hikayatin ang produksyon. Ang bilangguan ay gagawa ng lingguhang pagsusuri sa bawat pabrika, maliban sa unang pwesto na workshop na makakatanggap ng premyo. Ang iba pang mga workshop ay sasailalim sa parusang pag-elektris. Dahil dito, ang lahat ng mga bilanggo ay kailangang magsikap sa pagtatrabaho at hindi mag-aksaya ng kahit isang segundo. Ipinagbili ng supervisor sa mga lalaki na pag-aralan ng mabuti at sikaping matutunan ng proseso ng produksyon sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 araw na trabaho, babalik na sila sa kanilang mga silid. Ang silid ay isang maliit na kwarto na may sukat na wala pang 3 metro kwadrado. Para itong isang sleeping pod. Lahat ng gamit ay nakalagay sa dingding. 3 beses sa 1 araw, ang pagkain ay dinadala sa pamamagitan ng tubong ito. Kukuha ka lang kung magkano ang gusto mo. Pero ang lasa, ewan ko na lang. Para makakain ng masarap, kailangan mong maging number 1 sa assessment. At ang kanilang sentensya ay ipapakita sa screen na ito. Araw-araw mo itong makikita na nababawasan. Para magkaroon ng gana ang mga bilanggo na mabuhay. Pero kakaiba, bigla na lang nagkaroon ng muling pagsusuri ng sentensya sa kulungan noong nakaraang buwan. Lahat ng sentensya ay doble ang naging haba ng walang eksepsyon. Pinag-uusapan yan ng lahat nitong mga nakaraang araw. Bakit nila ginawa yon? Bago pa man magkaroon ng resulta sa pag-uusap ay pinigilan na ito ng namamahala. Naku, delikado kung maririnig ito ng mga gwardya. At ng mga sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses sa radyo ng selda. Oras na ng pagtulog at pagpatay ng ilaw. Kailangang bumalik na sa higa ng mga bilanggo sa loob ng 30 segundo. Kung hindi, kapag naging pula na ang puting ilaw sa sahig, mamatay sila sa malakas na kuryente. Kaya kahit walang mga rehas, hindi sila ng ahas tumakas. At agad na magsisimula ang panibagong araw. Kapag naging puti na ulit ang pulang ilaw, maaari nang pumunta sa trabaho ang 4 na bilanggo. May 7 palapag ang bilangguang ito. Nakatayo ito sa ibabaw ng karagatan. Marami pang ibang bilangguan na katulad nito. Ang mga bilanggo sa bawat palapag ay nasa magkakahiwalay na espasyo. Kaya naman kung gusto nilang makipag-usap sa isa't isa, kailangan nilang gumamit ng sign language. Mukhang may nangyaring malaking bagay sa bilangguan nitong mga nakaraang araw. Hindi rin maintindihan ng bagong dating na lalaki ang pinag-uusapan nila, kaya napipilitan siyang magtrabaho ng walang humpay. Sa patuloy na pag-aaral, unti-unti na rin niyang natutunan ang mga proseso ng produksyon sa pabrika. Paulit-ulit na inuutusan ng supervisor ang lahat na magmadali. May malaking tsansa silang mauna ngayong beses. 1 araw na lang ang natitira bago ang ebolwasyon. Ngunit sa kritikal na oras na ito ay may nangyaring hindi inaasahan. Ang isa sa mga bilanggo ay nagpakamatay dahil hindi na niya kinaya ang kalupitan ng buhay sa bilangguan. Nagpakamatay. Hindi. Sino naman kaya ito? Nagpakamatay siya. Sino si Vimos? Yung matangkad sa istasyon numero 3. Wala namang pakialam dito kung mamatay man siya. At inaasar pa nga na ang baho niya ang amuyin namin ngayong gabi. Ang importante lang sa kanila ay kulang na ng 1 tao. Ganun, maantala ang kanilang progreso. Kapag naantala ang progreso, mahirap nang makuha ang unang pwesto. At kapag hindi nakuha ang unang pwesto, may parusa. Dahil kinumpirma ng istasyon 3 na nasa ika-4 na pwesto na sila ngayon. Kaya naman kailangang magmadali ang lahat. Pero ang lalaki, ayaw niyang sumuko. Pagpasok pa lang niya, nag-iisip na siya ng paraan para makatakas. Tuwing may pagkakataon siyang pumunta sa banyo, lagi siyang pumupunta rito para gamitan ng lag-ari ang tubo. Pero pagkatapos lang niyang makaligari ng kaunti ay tumunog na ang radyo.
May bagong dating pala. Dali-dali niyang binalik sa dati ang pinaggawaan at bumalik sa pabrika. May bagong dating. Tumayo kayong lahat. Ito mismo ang proseso ng pagdadala ng mga bagong preso ng gwardya. Natuklasan niya ang isang malaking kahinaan sa loob ng bilangguan. Yun ay ang hindi pagsuot ng mga bantay ng sapatos na hindi tinatablan ng kuryente. At hindi sila naapektuhan ng kuryente nang i-electrocute nila ang mga bilanggo. Ibig sabihin, hindi nakakonekta sa kuryente ang elevator na yun. Agad na may naisip siyang paraan para makatakas. Yun ay ang patayin ng mga gwardya sa elevator. At agawin ang mga armas nila. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang hikayatin ng lahat na tumakas. Dahil sa pagdating ng bagong miyembro, bumilis ulit ang progreso ng kanilang trabaho. Sa wakas, dahil sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, nakakuha sila ng unang pwesto. Kaya naman nakaligtas sila sa parusang pag-elektris, pero ng araw ding iyon, nalaman ng isang bilanggo mula sa pakikipag-usap sa katabi niyang preso ang isang malaking pangyayari sa ikalawang palapag. Bago pa man niya maunawaan ng mabuti, biglang naging sobrang init ng silid. Para bang nauubusan na ng oxygen. Ang hirap huminga. Anong sabi niya? Pangalawang palapag. Papunta na siya rito. Anong sinabi? Manahimik kayo. At biglang namatay ang mga ilaw sa silid. Pero ilang segundo lang ay bumalik na rin naman sa normal. May nangyari sa ikalawang palapag. Masyado silang mabilis kumilos kaya hindi ko makita. Manahimik kayong lahat. May malaking nangyari sa ikalawang palapag. Agad na nagsalita ang supervisor para pigilan ang pag-uusap nila. Dahil natatakot siyang baka mapag-alitan din siya ng mga gwardya kung magalit ang mga ito. Di nagtagal ay pinauwi na sila ng mga gwardya sa kanilang mga silid gamit ang pagsasabi sa mikropono. Pagbalik sa silid, tinanong ng lalaki ang supervisor kung hindi ba niya naisip ang tumakas. Pero ayaw nitong sumagot. Dahil 217 na lang ang araw at makakalabas na siya. Ayaw niyang magkaroon ng anumang aberya sa panahong ito. Pero patuloy pa rin ang pagtatanong ng lalaki. Kaya naman lalong natatakot ito. Natatakot na marinig sila ng mga gwardya. Pero sinabi naman ng isa na wala silang pakialam ang mga gwardya sa kanila. Sa paningin nila, imposibleng makatakas kami. Nagalit na ang lalaki dahil hindi siya pinapansin ng supervisor. Para makatakas, kailangan niyang makuha ang loob nito. Kinaumagahan, kumalat na ang nangyari sa ikalawang palapag. 500 katao, walang natira, lahat na electrocute. Dahil dito, pinatay ng mga gwardya ang lahat ng kuryente sa bilangguan. Kaya pala may ilang segundong brownout. Sino ang nagsabi niyan? May isang grupo ng mga tauhan sa pagkumpuni na bumaba na. Dinatna nilang lahat na patay na dahil sa kuryente ang mga tao sa buong pasilyo ng tulay. Lakasan mo ang boses mo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa supervisor na matagal nang nagsisilbi sa bilangguan. Ngunit para mapanatili ang katahimikan, sinabi pa rin niya na chismis lamang yon. Magtrabaho muna ng mabuti hanggat hindi pa malinaw ang katotohanan. Ngunit habang abala ang lahat sa trabaho, isang matandang bilanggo dahil sa sobrang pagod ay hindi na makatayo ng maayos. Sa pag-uwi ay nanghihina siyang bumagsak sa lupa. Tinawagan ng tagapangasiwa ang doktor para sa kanya. Ang doktor ay isa ring bilanggo roon. Magkakakilala silang lahat. Umaasa ang tagapangasiwa na magamot ng doktor ang matanda. Wala na kasing 40 araw at makakalaya na ito. Ngunit lubos siyang nagtaka sa mga sumunod na sinabi nito. Sa palagay niya ay wala nang lunas ang matanda. Wala namang makakalabas na buhay dyan. Habang sinasabi niya yun ay naglabas siya ng gamot para patayin ang matanda. Hindi ko siya masasagip. Wala akong masasagip. Kailangan ko ng body bag at kariton. Papunta na. Mamaya'y mapayapa ang kanyang pagpanaw. Hindi naman kami ganoon kinaswerte. Sa loob ng isang linggo, hihingi ka na ng ganito. Nagtataka ang supervisor at nagtanong ulit kung ano ang nangyari sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay pinakiusapan ng doktor ang bantay sa kulungan na umalis dahil may kailangan siyang body bag. Nagkamali sila. Isang taong kakalaya lang sa ika-4 na palapag. Kinabukasan ay ibinalik na naman siya sa ikalawang palapag. Nang kumalat ang balita, pinatay nila ang lahat ng tao sa pabrika. Pareho silang nagulat nang marinig yon. Hindi nila inaasahan na ang tinatawag na paglaya pagkatapos ng sentensya ay paglilipat lamang pala ng mga bilanggo mula sa isang palapag papunta sa isa pa. Ibig sabihin, walang makalalabas sa bilangguang ito. Habang gustong-gusto pa nilang magtanong, dumating ang mga gwardya. Wala silang nagawa kundi magtago ang mga kamay at bumalik sa pabrika dahil sa sinabi ng doktor.
Para sa lalaki, ito na ang magandang pagkakataon para makuha ang loob ng supervisor. Kaya sinimulan na niyang kumbinsihin ito. Kahit matigas pa rin ang bibig ng lalaki, ay nagsisimula na siyang magdalawang isip at nagsimula na siyang magtanong kung ano ang plano nito. Plano naming gawin ito kapag dumating na ang mga bagong tauhan, Bonnie Teeth Films. Papalitan nila si Olaf bukas. Ito na siguro ang huling pagkakataon. Pag hindi natin ito nagawa, wala na. Mas gugustuhin ko pang isugal ang buhay ko para makipaglaban sa kanila, kaysa mamuhay habang buhay na nagsisilbi sa kanila. Pumayag na rin sa wakas ang supervisor sa lalaki, at ibinahagi sa lahat ang katotohanan tungkol sa bilangguan. Walang sino man ang makakaalis dito. Ang tanging paraan ay ang pagtakas gamit ang sarili nilang paraan. Ang iba naman ay sawang-sawa na rin sa buhay doon. Kaya naman walang pag-aalinlangan silang sumama sa plano ng pagtakas. Nang magtrabaho na, palihim na kinuha ng lalaki ang bakal na pamalo mula sa kasama. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo at ginamit ito para pihitin ang tubo ng gripo. At pinag-agos niya ang tubig na nasa loob. Samantala, inihahanda na ng isang gwardya sa kabilang panig ang paglipat ng mga bagong preso. Pero siya ay nasa loob pa rin at hindi pa lumalabas. Ang mga kasamahan niya ay naghintay na lamang at tahimik na nanalangin para sa kanya. Sa wakas, bago pa man siya matuklasan, ay nagawa niyang bumalik sa kanyang pwesto. At sakto namang umagos na ang tubig. Paandarin ng lifting platform. Nang makita niyang tama na ang panahon, sinenyasan niya ang kasamahan gamit ang mga mata na handa na silang simulan ang plano. Pagkatapos, sadyang nag-away silang dalawa, at agad na nagkagulo. Panatilihin ninyong dalawa ang inyong mga posisyon. Nang makuha na nila ang atensyon ng mga gwardya, dali-daling pinigilan ng lalaki ang lifting platform. At nagsimula ng umakyat ang lahat para agawin ang mga armas ng isa't isa. Napakatalino rin ang baguhang ito at agad na naunawaan ang kanilang balak. Mabilis niyang pinulot ang baton sa sahig at kinaltukan ng isa sa mga gwardya. Ngunit nakaligtas siya sa isang putok ng baril mula sa gwardya sa itaas. Atake. Matapos matanggap ang utos, nagsimulang maghagis ng mga armas pataas ang lahat, ngunit hindi nila kayang talunin ng mga armadong gwardya. Isa-isang bumagsak ang mga bilanggo, ngunit walang sino man sa kanila ang nag-atubiling sumuko. Sa halip ay lalong lumakas pa. Nakita ng kalaban na malapit na siyang matalo. Agad na tinawag ang mga kasamahan sa loob para i-activate ang electric shock mode ng sahig. Pagkarinig noon ay dali-daling umakyat ang lahat sa work table. Pero ang mga mabagal mag-react ay hindi gaanong nagtagumpay. Lahat sila ay na-electrocute, pero dahil sa tubig, agad na nasira ang mga wire. Kaya nawala na rin ng bisa ang electric shock mode. Hindi na sila makakapagbanta pa sa mga bilanggo. Agad na inutusan ng supervisor ang lahat na umatake. Pagkakuha ng utos, lahat ay nagsipag unahang umakyat. Nakakyat na rin ang lalaki. Matagumpay niyang naibagsak ang dalawang gwardya at nakuha ang mga armas. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa control room ng seksyon. Nang mga oras na iyon, nagsimulang tumulo ang tubig sa ibabang seksyon. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa itaas. Dahil sa mga nakuha nilang armas, ang mga bilanggo ay tila mga Diyos na bumaba sa lupa. Hindi sila kalaban ng mga gwardya. Dahil ang isa ay wala ng pakialam sa buhay o kamatayan. Samantalang ang isa naman ay natatakot sa kamatayan. Ngunit sa mga oras na iyon, may narinig silang anunsyo mula sa control room. Ang buong bilangguan ay i-activate ang Death Electric Shock Mode pagkatapos ng 40 segundo. Lahat ng mga bilanggo ay kailangang bumalik sa kanilang mga cell. Mabuti na lamang at dumating din naman agad ang supervisor at ang lalaki. Natigilan ng mga tauhan sa sobrang gulat. Hindi nila maunawaan kung bakit naroon ang kriminal. Pinagbawalan sila ng supervisor ng Rabbit Tooth Films na agad na isara ang sistema. Dahil walang dalang armas, sumunod na lamang sila. Pakiramdam ng lalaki ay hindi pa rin yun sapat na ligtas. Pagkatapos ay pinagbantaan niya ang dalawa na tuluyang putulin ng kuryente, Rabbit Tooth Films. Ang Rabbit Tooth Films ay ang water system sa labas. Matapos ang lahat ng iyon, nagsimulang mag-anunsyo ang supervisor sa buong bilangguan. Nangangahulugan na kontrolado na nila ngayon ang buong kulungan. At pinatay na ang electric shock sa sahig. Kung gusto ninyong mabuhay, lumabas kayo ng matapang sa inyong mga selda. Umakyat kayo ng mabilis at patayin ang mga gwardya na hamarang sa inyo. Pagdating ng kanilang tulong, wala na tayong pag-asa. Natuklasan namin na ang totoo. Binabago nila ang aming mga sentensya. Natuklasan namin na walang nakakaalam ng katotohanan dito. Ang tinatawag nilang kalayaan ay ang paglipat lang pala sa ibang kulungan. Hanggang sa mamatay tayo, tapos na ang lahat. Isang paraan lang ang natitira para mabuhay. Ngayon, nasakop na natin ang buong gusali.
Dapat kayong tumakas, umakyat, at patayin ang mga gwardya. Alam nating makatatakas tayo sa lugar na ito. Dahil sa kanyang panghihikayat, isa-isa nang lumabas ang mga bilanggo sa kanilang mga selda, papunta sa liwanag ng kalayaan. Ang mga natitirang gwardya ay nabigla sa biglaang pangyayari, at nagtago sa kanilang mga silid. At hindi na nga nang ahas pang lumabas. Ang pag-asa na mapigilan ng 5,000 bilanggo, gamit lamang ang 50 sundalo ay imposible. Di nagtagal, nakarating na ang mga bilanggo sa labas ng kulungan. Kahit na ang nasa ibaba ay walang katapusang karagatan. Walang pag-aalinlangan silang tumalon lahat patungo sa kalayaan na di kalayuan. Tapos na ang pagkaalipin nila. Ngunit, ang supervisor na hindi marunong lumangoy ay nanatili roon magpakailanman.